Ang kontrobersyal na kaso ang bumulaga sa publiko ngayong araw matapos maghain ng reklamo si Lizata Rasmags laban sa kanyang asawa na si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa inihaing kaso, inakusahan ni Lizata na si Kuting Jr. ng pag-hire umano ng gunman upang tapusin ang buhay ng demonate kawit niya. Bagamat nananatiling sensitibo at masela ng issue, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Kuting ukol sa mga paratang na ito. Gayunpaman, ilang mga eksperto sa batas ang nagsasabi na ang akusasyon ay maaaring magdulot ng malaking epekto hindi lamang sa personal na relasyon ng mag-asawa kundi pati na rin sa posisyon ng Pangulo sa pamahalaan. Patuloy ang mga mamamahayag sa pagbabantay sa mga susunod na hakbang ng korte hinggil sa kasong ito. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Liza Smags na nagsasabing hindi na umano niya kayang manahimik pa at nararapat lamang na malaman ng publiko ang katotohanan. Pinangunahan din ng kanyang kampo ang pagsusumite ng ebidensya sa korte na magpapatunay umano sa mga aligasyon. Nakatutok ngayon ang buong bansa sa mga susunod na hakbang ng mag-asawa at sa magiging desisyon ng korte sa kasong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ay pagbugo-bugo. Ito po, pakinggan natin guys. Yung hearing dyan sa Quadcom, tila magtatagal pa itong sinasawang investigasyon ng Quadcom sa Kamara sa war on drugs ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Representative Dan Fernandez, plano nitong ipatawag ang Commission on Audit para tingnan daw kung saan ginamit ang intel funds ng dating Pangulo kaugnay sa sinabi ni former PCSO General Manager Regina Garma na mayroon daw reward system na laban sa illegal na droga. Sa tingin mo, attorney, talagang magtutuloy-tuloy pa itong pag-atake nito sa dating Pangulo na tumatakbong mayor sa Davao City kasi yun talagang mayroon silang sinasabing anomalya. Bakit dito sa Kamara ito pag-usapan, Attorney Sal? Kung meron silang nakitang irregularidad, bakit hindi sila magsampa ng kaso diba? Sa korte? Korte na lang. Wala pa duda-duda yan. Talagang tuloy-tuloy yan. Sindiraan nila. Talagang pang-alala yan Actually, for these midterm elections, papunta yan sa 2020. Ngayon, yung sinasabi nilang i-imbestigan yung reward money. Anong i-imbestigan mo? Wala nga. Wala nga reward money. Paliwanag ko. Yung sinasabi ni Regina Garma, hindi naman ako kasi sinasabi sa lahat, pati mga kolumnista, binulgar daw. Wala siyang binubulgar. Ikinikwento niya lang yung kwento sa kanya. So hindi nang gagaling sa kanya. Hindi naman siya kabahagi, hindi naman siya participant. Hindi naman wala siyang karanasan, kaya tinanggihan niya. So what are they talking about? But of course, they're using that for propaganda purposes. See? Propaganda lang, bugo, mga bugo. 1 plus 1, 11. Bugo. See? Hindi naman kasi bulgar ang tawag doon Hindi naman talaga niya binulgar kasi nga itong si Garma guys, kumukuha lang din siya ng mga source. Hindi talaga galing sa kanya. So nagbumukha po siyang marites. Yan sabi ni Atty. Panelo, hindi naman ako nagsabi niyan. 'Di ba? Galing po 'yan sa iba pang mga source. So marites lang po ang sinasabi niyo. Kayo diyan sa tuwad-tuwad.com na 'yan, magtuwad-tuwad na kayo diyan. Bagay sa inyo, tumawad na lang. Para matawag kayong tuwad.com. Kasi ang kukulit niyo 'Di ba? Hindi niyo kasi ginagamitan ng common sense Alam naman natin guys na itong si Garma, wala pong involvement yan doon. Kaya kung may sinasabi siya ngayon, kunwari binubulgar niya, hindi galing sa kanya yon. Nakikinig lang din siya sa mga chismis. Ewan ko. Ito po ang buong video guys. Ito po ang buong video. Pakinggan po natin mabuti para maliwanagan po lahat ng mga tuwad.com. Miyembro ng tuwad.com, makinig kayo dito. Wait lang guys, ayusin lang natin. Baka pati tayo gugurgurin na rin ito.
Hoy, wag mo kaming gurgurin ha, hindi pa kami tapos. Baka gurgurin tayo guys, hindi pa tayo tapos mga kaibigan. O, ito po, pakinggan po natin ang buong video guys ha, para mabigyan kayo ng mas magandang magandang information po. Galing po kay Attorney Panelo mga kaibigan. Wait lang guys, ayusin natin. O ha, mga taga-tuwad ko, makinig po kayo dito ha, para may masmasan kayo. Morning, Hannah Jane. Magandang araw, Pilipinas, at magandang araw Ayan, sa Attorney ating mga Panelo po, kababayan pakinggan natin guys. sa lahat ng sulok ng mundo. Samahan niyo po kami ngayong araw ng Miyerkules, ikalabing-anim ng buwan ng Oktubre, taong 2024. At para po sa mga katanungan natin mga kababayan, maaari po kayong tumawag sa 02-887-1640. You can also call us at 0917-657-1026 or text us at 0935-643-7538. Live na live pa rin po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook, YouTube, sa ating website sa www.smlive.com at sa rumble.com. Attorney Sal, kumusta ka? At galing ka sa biyahe sa Cebu. Alam ko, may gusto kang batiin dyan sa mga kababayan na na-meet po dyan sa Cebu. O, hindi, lahat sila. Itanong mo sa airport, lahat doon, lahat, kahit saan ako punta. Kasi akala nila akong kandidato, hindi ako kandidato. Akala nila nag-file ka ng COC? Akala nila ka, kasi ang dami nagte-text na mabuti na kumandida. Sabi ko, maulit-ulit na nga, hindi kayo nagbabasa eh. Hindi na. Hindi ka kasi tumakbo eh, Attorney. And ito, mainit na usapan ito, Attorney Sal, kasi nagpapatuloy yung hearing dyan sa Quadcom. Tila, magtatagal pa itong sinasawang investigasyon ng Quadcom sa Kamara sa war on drugs ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Representative Dan Fernandez, plano nitong ipatawag ang Commission on Audit para tingnan daw kung saan ginamit ang intel funds ng dating Pangulo kaugnay sa sinabi ni former PCSO General Manager Regina Garma na mayroon daw reward system na laban sa illegal na droga. Sa tingin mo, attorney, talagang magtutuloy-tuloy pa itong pag-atake nito sa dating Pangulo na tumatakbong mayor sa Davao City kasi yun talagang mayroon silang sinasabing anomalya. Bakit dito sa Kamara ito pag-usapan, Attorney Sal? Kung meron silang nakitang irregularidad, bakit hindi sila magsampa ng kaso sa korte? Wala, walang kaduda-duda yan. Talagang tuloy-tuloy yan, sisiraan nila. Talagang pang-alala yan eh. Actually, for these midterm elections, papunta sa 2020. Ngayon, yung sinasabi nila i-imbestigan yung reward money. Anong i-imbestigan mo? Wala nga. Wala nga reward money. Pinagayang paliwanag ko. Yung sinasabi ni Regina Garma, hindi naman ako kasi sinasabi sa lahat, pati mga kolumnista, binulgar daw. Wala siyang binubulgar. Ikinikwento niya lang yung kwento sa kanya. So hindi nanggagaling sa kanya. Hindi naman siya kabahagi, hindi naman siya participant. Hindi naman wala siyang karanasan, kaya tinanggihan niya. So what are they talking about? Oh, but of course, they're using that for propaganda purposes. And Attorney Sal, napansin din ng mga netizen, bakit daw parang dinidepensahan ng mga politiko ang mga sangkot sa illegal na droga? Bakit daw yung mga biktima ng mga drug addict at users parang wala silang planong investigahan yung mga suspect? Masasabi ba, Attorney, na patas itong ginagawa ng mga mababatas dyan sa Kamara? Use the halls of Congress para, para maka-case build up umano para ng impeachment case laban kay VP Sara. Pero nakita na naman dito sa investigation sa Pogo, Attorney Sal, plano ni Senator Sherwin Gatchalian na ipatawag sa investigasyon ng Senado laban sa illegal na Pogo ay umanong big boss nito na naaresto kamakailan sa Laguna na si Lin Shunan. Nais nilang malaman na ugnay nito kay dismiss from Mayor Alice Go. At walang nakikitang sapat na ebidensya para sabihin in aid of legislation. May patayan ba yung mga taong bayan para ganun ang kanilang makita o mapansin sa mga naging pagdinig sa Senado at Kamara? Yung aid of legislation. Sa tingin niyo, Attorney Sal, anong magiging end ng ginagawang investigasyon laban sa illegal na Pogo at gaya ng mga sinasabi ni and in aid of election? Bakit hindi na lang ipatupad yung kautusan ng Pangulong Marcos
na yung Pogo bang legal man o higher hindi. position. Pero, Ang game nga politika, tao sa alala ng sa kanila. Pero mind you, Attorney Sal, I'd like to remind our lawmakers na hindi lahat ng mga gumawa ng mga pwede rin ba kaya attorney na i-recommenda ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na isama sa Pogo ban, pati yung internet gaming license o yung IGL o yung mga offshore gaming companies na may license to operate. Kasi nga, Attorney Sal, ang sinasabi ng ilang mga kritiko ng administrasyon, itong Pogo, binago lang yung pangalan at ito na yung bagong title ito. At Attorney Sal, matapos na umalis sa pagdinig si VP, ay napanayam siya ng media. Sa naturang panayam nito ay natanong ito kung hindi pa ito papayag na may makatambal na mga marcos. Ang sagot ni VP Sara, Attorney Sal, ay never again. Never again. O may moving never Sa kaugnay na balita, Attorney Sal, tinatayan lagpas 100 pa ng iligal na Pogo na nag-ooperate pa rin sa bansa sa kabila ng panawagang pagsasara nito. Si President Cataro, magbabalita. Walang problema ang mga otoridad sa mga legal na Philippine offshore gaming operators sa Pogos o internet gaming licenses dahil nakapag-comply sila sa mga requirement ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCO. Ito ang inihayag ni Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang public briefing. Diskusyon sa naturang pandinig ang punto ni Representative Rodante Marcoleta kung mayroon pang preliminary determination na nangyari bago ituloy na turang pagdinig. Parang naniniwala kasi si Marcoleta na ang problema ay nasa iligal na ngayon hinahabol ng mga otoridad sa iba't ibang parte ng bansa. Isinalaysay ng opisyal na marahil lagpas 100 pa ang mga iligal na Pogo na nag-ooperate sa Pilipinas. Kaya kailangan kung ilan mapunta po nga sa sila, Korte Suprema. I could say that they are between 50 to 100 pa po, baka lagpas 100 pa nga po yung mga illegal. Kasi yung dating malalaki na daan-daan, libo-libo yung mga empleyado, nag-disintegrate sila into smaller units, kaya mas lalo silang dumami. Walang balik. Hindi lamang PAOK ang nagtatrabaho sa paghahabol sa iligal na Pogo, ani Casio, dahil ito'y isang whole-of-government approach. Nakikipagtulungan ang PAOK sa iba pang ahensya ng executive branch, maging ng local government units at private sector. Sa katunayan, ani Casio, binisita at ininspeksyon nila nitong Martes ang isang Pogo sa Binyan, Laguna na mayroong scamming activity. Ito ay isang regulatory visit na isinagawa ng business permit and licensing ng Binyan. Gayon din ang PAGCOR kung saan sumama lang sa operasyon ng PAOK. Dapat kasi di ba gumagawa kayo ng batas? So dapat pamilyar ka talaga sa mga batas. Lahat ng mga computers, so wala na po yung hard drive. Sa voluntaryong pagsuko ni Pastor Apollo Sikibuloy sa otoridad kasunod mahigit 2 linggong pagkukob ng PNP sa KOJC Religious Compound. Sunod-sunod pa rin ang mga sakali namang may matira pang nag-ooperate na illegal na Pogo pagkatapos ng December 31, ay tuloy-tuloy pa rin ang mandato ng Task Force Pogo Closure na habulin at ipasara ang mga ito. Binigyang diin naman ni Casio ang mahalagang papel ng komunidad na siyang mata at tenga ng gobyerno. So kung may nakikita sila mga illegal na mga activities, we need their help to be able to report it to their LGU, to their police officers, sa kanilang mga municipal at city police stations, sa kadaming sa PAOK. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, President Catarong Asemanang na mga aligasyong mayroong angels of death o private army ang buting pastor, maging ang umano'y mga biktima pa ng pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Torion, ang ganitong mga hakbang ng pambansang pulisya ay may tuturing ng pang-aabuso sa karapatan ni Pastor Apollo na nananatiling inosente sa harap ng batas dahil wala pang paglilitis at hatol ng korte. Tinanggalan ng ayuda para sa kanyang distrito dahil dito ay sumugod siya mismo sa pagdinig ng Senado para isumbong ang Department of Social Welfare and Development. To publicize right away without even securing evidences. Dumulog na sa Senado ang congressman ng Zamboanga City na tinanggalan ng ayuda ng DSWD. Ayon naman sa ilang senador, ito ay malinaw na pamumulitika, lalo't mapalapit na ang 2025 midterm election. Hindi na makaranas pa ng panggigipit. Trending na makailan sa social media ang pagluhod ng isang congressman sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City. Ayon kay Congressman Kinear Lacson, last minute kasi ay pinahinto ng DSWD ang payout o ang ayuda sa kanilang distrito. Isang may influensyang tao nagpahinto matapos niyang mag-file ng kanyang certificate of candidacy sa pagkamayor sa kanilang lugar. Ang mga naglalabas ng pang-akusasyon matapos ang pagsuko ng buting pastor ay upang patuloy lamang sirain ito. What we see instead is a pattern of attack to really pin
mayor down Pastor Apollo Tuesday, Sikibuloy, and to October destroy completely following his day, good Wednesday name and afternoon, reputation. I received a call from itong mga DSWD victims na telling ito me ay totoo, na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sana sa sila taas. sumipot Sa kaagad. pagdinig ng Senado sa 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Congressman Olaso ang pondo sa sobrang 12,000 payout beneficiaries ay mula sa Bagong Pilipinas Servicio Fair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. 3 linggo bago ang scheduled payout ay nakahanda na ang pamamahagi. Ngunit bigla na lang nakansela matapos maghain ng kanyang kandidatura. Sa Zamboanga City, bukod kay Congressman Olaso, ay tatakbo rin bilang mayor si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Samantala, kasunod ng mga pahayag ng PNP na mayroon pang mga umaning biktima ng pang-aabuso sa KOJC ang lumapit sa kanila. Ito naman ang mensahe ni Atty. Torion. Pag-aralan namin yung ginawang istorya at alam namin na hindi totoo, di siyempre, magpa-file din kami ng kaso, either libel or sa panig naman ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang pondo ang congressman para sa ayuda. We'll think twice we will really be forced to defend the rights of Pastor Apollo Sikibuloy and file appropriate cases. Kasi alam namin na hindi po ito totoo. Na kailangan din ma-verify ang mga beneficiaries kung kaya kailangan pa ng mas mahaba panahon. Pero para kay Senador Bongo, tila na pinili ang DSWD na binibigyan nila ng ayuda. Sa ating mga kapulisan that they would deal with this with utmost professionalism and fairness, that they would only utilize clear, authentic, and real evidences, no? Samantala, patuloy naman ang pagpapaabot ng mensahe ng katatagan ni Pastor Apollo sa kanyang mga tagasunod at taga-suporta kahit ito'y nasa kustodiya na ng batas. Matatandaan din una nang naglabas ng pahayag ng KOJC na ang cardinal rule sa kanilang simbahan ay respeto sa malayong pagpili o freedom of choice. Walang sino mang pinilit na gawin ang mga bagay na labag sa kanilang kalooban Sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na siya nag-preside ng nasabing pagdinig na hindi ito ang unang pagkakataon na ito ay nangyari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Jade Calabroso. Yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami rin nahinto ng payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kesa sa amin. Nakasulpahal nyo na. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Huwag na kayo sumali sa politics, sabi ni Amy. Kayo naman. Ang galing mo salita ni Amy, no? Huwag daw kayo sumali sa politics. Masyado pa nang maaga. Ikaw nga, masyado maaga para manggagamit Ikaw nga, masyadong maaga para manggagamit Pwede ba? Ayun, Attorney Sal, ang pamumulitika ng mismong ahensya ng pamahalaan, Attorney Sal, dahil ang mga sangkot doon sa pamamahagi ng ayuda, tumatakbong mayor sa kanilang lugar. I mean, is that I don't think that's a legal and even a moral reason, Attorney Sal, to stop yung pamamahagi ng ayuda gayon nag-aabang na yung taong bayan doon sa kabayan niya, constituency doon sa Zamboanga. At tinutugis nyo yung mga inosente. Number one, tugisin nyo kaya yung mga sarili nyo. Dahil ang involved yan ay si Rex Gatchalian. Kilala kong personal. Ang taong bayan. Kilala kong pagkamatino, pagkamatapat. Sawang-sawa na hindi ako naniniwala. Napapanood po nila. Niya. Sabi niya. Diba sabi niya? Kawawa naman yung politika ito. Wala namang ayuda talaga. Binubuli nyo dyan. Diba ever since sinasabi ko, paano nila lang kasi ng kaso? Mga beneficiaries. At alam naman natin, na maraming nakakalusod dyan. Alam ko na nanonood ako sa kanila. Kaya hindi mo malaman kung I will have to ma-amuse ka, Secretary Rex kasi masisikmura ka. Napatunayan ko na pagka matino niya, pagka-honest niya. Alright, Attorney Sal. Pero alam mo, in fairness, Attorney Sal, yung mga issue ng pamumulitika ng executive, wala yan ng panahon ng Duterte administration. Talaga namang ever since wala. Pero ako, di ako naniniwala. Pag si Rex ang involved, hindi politika yan. Sabihin stricto kasi yan
Pero napansin niya, may mga hindi qualified, kaya suspindi niya. Kailangan matin. Kasi alam mo yan, marami talaga nagpapalusot dyan. Yung mga kandidato, kaya yung mga nasa posisyon, pinapasukan nila ng hindi maka-qualified. Kasi kailangan nila mga boto yun. Eh pag nasilip yun ni Secretary Rex, talagang hindi matutuloy yan. Thank you very much, Attorney Sal. Wala naman na still on the DSW budget na hearing. Ito pala sinabi naman si Secretary Gatchalian na hindi ito totoo na tinanggalan nila na yung mga inilalapit sa kanila ng Office of the Vice President, pero sa statement na inilabas ng OVP, iba daw ang sinasabi ng DSW Chief. Basahin ko lang, Attorney Sal, yung statement ng Office of the Vice President, statement and the comment of DSW Secretary Rex Gatchalian. Dated on October 15, 2024, and I quote... Kaya po guys, napag-usapan na natin ito kagabi, no? Naulit lang dahil nga, syempre guys, nagbigay din ng reaction po si Attorney Panelo, tsaka yung, of course, yung SB9, no? Kasi nga, alam naman natin guys, di ba? Ang DSWD po mga kaibigan, ang trabaho talaga niyan, kasi nga kaya nga DSWD din, di ba? Development Welfare yan eh. Department, ano ba? Teka lang, nakalimutan ko yung DSWD Kasi, yan, Department of Social Welfare, no? Kumbaga, parang ganun din yung sa Vice President mga kaibigan eh. Ang mandato ng Vice President, welfare din sa mga bawat Pilipino. Ganun din ang DSWD. So, hindi nila pwedeng sabihin, gumagaya lang po ang OBP. Gumagaya lang sila sa mga ginagawa namin. Hindi po pwedeng sabihin ganun. Kasi lahat ng ahensya po ng gobyerno, may kanya-kanyang programa yan eh. Ano ngayon kung tutulong yung OBP? Hindi pwede. Sabihin nyo, nagagaya. Ito talaga. Yan po ang mga mindset ng mga bangag. Okay? So yun po ang ating mga topic ngayong hapon. No? Medyo mainit-init na hapon. Mainit din yung topic. Sana po, mga kaibigan, no? Ito pong survey. No? May aabangan po tayo guys na bagong survey ha. May aabangan po tayo kasi yung nakita nating survey, di ba? In-expose ko nga sa inyo na yung nakita nating survey kahapon ay iyan po, hindi po yun totoo. Meron po ng totoo mga kaibigan. Pati yung sa percentage po guys, meron po totoo. Mamayang gabi na lang, no? Ayusin ko pa, ipapakita ko sa inyo para makita nyo yung difference mga kaibigan, no? Napakalayo talaga guys. Ibig sabihin mga kaibigan, yung sinasabi nilang percentage kahapon ay hindi po yung totoo. Kumbaga tinago nila yung totoo guys. Kasi syempre pag inano na yung pinakita nila yung mataas pa rin ang mga DDS, mataas pa rin ang mga pro Duterte, humahabol pa rin ang pro Marcos, mapapahiya sila. Di ba? Kasi kung tutuusin guys, hindi pa rin nila natalo si VP Sara sa survey. Kahit bumaba po si Sara guys, like for example, nung nakaraan, bumaba siya, di ba? Bumaba siya ng isa. Itong si Bangag, ganun din guys, bumababa din siya. So hindi talaga nila naabutan si VP Sara. Kasi si VP Sara, yung survey niya mataas pa rin eh. Kay Bangag, wala. Hanggang dito lang. So kailangan si Bangag, niya muna, no? Kailangan taasan niya para masabi talaga ng mga tao guys na wala na po talaga si VP Sara. Talo na po. Pero hindi nangyayari. Kasi hanggat sinisiraan po nila ang mga Duterte guys, lalong dumadami po ang supporters. 'Di ba? 'Yun nangyari po kay Pastor Kibuloy. Nagulat ang lahat, 'di ba? Kasi wala namang nakakaalam talaga guys na tatakbo si Pastor, di ba? Hindi naman siya nag-announce, wala namang sinasabi. Pero nung tumakbo po si Pastor Kibuloy mga kaibigan, nung nag-file na po siya ng kanyang COC, nagulat ang lahat, sumabog po ang internet. Dahil ang dami pong sumuporta guys. Hindi na sa Pilipinas buong mundo. At hindi lang po Kingdom of Jesus Christ. Andyan yung mga Catholics, isa na ako doon. Andyan yung mga INC, andyan po sila Aviles, di ba? At mga iba pang mga sektor ng mga relihiyon, mga religious sector. Sumuporta po kay Pastor Kibuloy at nagpapakita po sila ng nakikiramay. O kumbaga parang, hindi naman nakikiramay, pangit naman nun. Parang nagpapakita po sila ng suporta kay Pastor mga kaibigan na
kumbaga guys, sinusuportahan po nila si pastor kahit po nasa loob ng pihitan. Hindi po sila, kumbaga guys, mas marami pong naniniwala kay pastor na wala siyang kasalanan. Kaya bumuhos po ang suporta. Kahit nga sila yung mga supporter, yung mga pro Marcos talaga, kahit sila nagulat din sila eh. Kaya, di ba, parang gusto nilang i-disqualify si pastor. Kasi nga, ang expected talaga dyan guys, pag lumabas na yung totoong survey, abangan natin yan. Kasi ang expectation talaga ng mga tao, number 1 si pastor, number 2 si Marcoleta. Yun talaga expectation ng mga tao. Pero nung lumabas po ang survey kahapon, nagulat tayong lahat. Bakit ganun? Bakit si Tulfo ang number 1? Si Erwin. Number 2 si Ben. I mean, okay lang ako guys. No? Kahit si Erwin, kahit mag number 1 yan, number 2, ako, tanggap ko na yan. Kasi dati pa talaga yan eh. Di ba? Si Erwin tsaka si Tatay Digong, nagagaganunan yan eh. Minsan si Digong number 1. Minsan si Erwin number 1. Nagaganunan sila dalawa. Kasi si Erwin guys, medyo sikat eh. Nasa gobyerno siya eh. Pero hindi talaga ako makapaniwala kay Ben Tulfo. Bakit siya number 2? Hindi ko siya magets. Yun pala, hindi naman pala totoo yung survey. Meron pong nag-ano niyan. Okay? So, next time po, no, abangan natin yan. Ewan ko lang kung kailan po lalabas yung totoong survey, ha? Basta abangan po natin. At syempre guys, itong channel pong Foodinet, magsusurvey din tayo yung sarili natin. Hindi po na ngayon, ha? Kasi syempre wala pa yan eh. Pero magsusurvey din po ang Foodinet channel. Ha? Hindi ko alam kung ilalive ba natin or video lang, no? Recorded lang, pre-recorded lang. Pero gusto ko live no? Survey, no? Talagang live talaga yung survey, no? Yung talagang pupuntahan mo yung tao, tatanungin mo, sino iboboto mo? Marcos? Ano? Parang ganun eh, no? Sino gusto nyo? Tulfo or ano? So yan po mga kaibigan, no? Batiin po natin ang ating mga suki. Yan si Marisa Kima. Good morning po Sir Foodie Net, watching from Muscat, Oman. God bless you. Ay, God bless ha, Marisa Kima. Kumusta po kayo Marisa Kima? Kumusta na po kayo dyan sa Muscat, Oman? Cat Lover, good afternoon, Marley Enero. Ayan, si Florinda yun. Florinda yun! Ang totoong SEC DSWD, si Tamba. Oo, tama po kayo. Florinda yun. Lynn Cordinera. Rosemary Alboleras, tama. Pinipili lang talaga ang binibigyan ng ayuda. Oo, tama po kayo. Marami akong narinig na ganun. Si Miona Rosales, huwag iboto si Dalipe. Nako, isa pa yung Dalipe na yan. Huling-huli yan. Adel Bautista, hello my dear sister at Marley Enero. Rosemary Alboleras, nakaban pero pinalitan ng pangalan King at Queen. Shirley Alvizo or Alvizo, kahit anong paninira sa mga vloggers na bayaran sa mga Duterte, hindi kami maniniwala. We still vote for Duterte family and his lineup. So Duterte forever. Leo Bonag, Claire Betito, hello, gandang hapon po sa inyo. Jan Claire Cruz, hello. Oo, marami nagsasabi no, pag pinoprotektahan mo mga Duterte at binablog mo, sasabihin ka agad, bayaran ka ba ni Duterte? Wala nang pera yung tao, mabayaran pa niya. Patawa kayo eh. Walang ang pera si Tatay Digong, magbabayad pa siya ng mga vlog. Ayos lang kayo. Raymond Lapat, straight vote PDP. Laban, yes, straight vote po tayo mga kaibigan ha. Oh, syempre straight vote tayo. Oo, wala nang question asked. Walang tanong-tanong diyan, straight vote na tayo. Yan. Oh, 230 likes. Dagdagan naman natin yung likes. So mga bagong dating diyan, may mga bagong dating ba? Mag-likes naman kayo. Okay lang po Sir Foodie, still mainit pa dito basta ako solid Duterte side. Ayan, Marisa Kima, mainit talaga dyan. No? Ingat po kayo dyan sa Oman ha, sa Muscat, Oman. Ayan. Ang ating mga suki dyan, marami po tayong mga suki dyan sa Middle East. No? Lalo na sa UAE, marami tayong mga suki dyan. Marami kasi fake news at scammer ngayon. Oo, Rosemary Albolera, dami talaga, grabe. Kaya mag-ingat-ingat kayo guys, no?
Marami pong ano ngayon, mind conditioning tactics. Marami ngayon guys, nako, mag-ingat po kayo. Alam naman natin ang mundo ngayon. Pera-pera lang po ang ginagamit. Pera-pera po ang pinapagana ngayon guys. Kaya wag po kayo magtaka, no? Ang lalaki po ng bayad ngayon sabi sa votation. Sabi 5,000 daw ang bayaran ngayon guys Laki na 5,000. Ibang klase talaga. Okay mga kaibigan, malapit na po ang ating Halloween po sa mga kids, no? Sa darating na po na sa 20 na po guys ang ating Halloween sa mga bata. Excited na po ang mga kids. Nako, ang dami pong pupunta sa aming Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!